Ngayon, inaanyayahan ko kayong lahat na samahan ako sa isang kwentong punong luha, tapang at pagbabago. Ang pamagat nito ay, 2 araw pa lang ang aking anak, pinilit akong maglutong 5 kainan para sa handaan. Kinabukasan, umalis ako at dinala ang anak sa bahay ng aking mga magulang at siya ang napilitang lumabas sa kalsada. Ano ang buong kwento? Pakinggan natin ito ng sama-sama. 2 araw pa lang ang aking anak nang isilang ko siya. Ang aking katawan ay nanghihina pa at ang sugat ng operasyon ang tahing caesarian ay masakit pa rin sa bawat galaw ko. Gusto ko lang humiga ng tahimik, yakapin ang aking sanggol at magpahinga. Ngunit sa bahay na iyon, kahit ang sandali ng pagaling ay parang luho na. Hapon noon nang sinimulan pa akong anto-anto, pumasok na si Nanay Natividad, ang aking biyanang babae, sa aking silid. Malakas at malinaw ang kanyang boses na nakakalat sa buong bahay. May apo na tayong lalaki sa pamilya, dapat may malaking handaan, hindi bababa sa 5 hapag ang dapat ihanda, at imbitin ang lahat ng kamag-anak at mga kapitbahay para makilala ang bagong miyembro ng pamilyang Reyes. Bumangon ako, nangingini. 2 araw pa lang mula ng mangana, wala na akong lakas. Tiningnan ko ang aking bagong silang na sanggol, mapula pa ang balat, maliit pa ang kamay at nag-aalala ako hindi lang sa sarili ko kundi pati na rin sa kanya. Naktipon ako ng lakas ng loob at mahinahon na nagsalita, "Nay, baka mag-order na lang tayo sa kainan para hindi na tayo mahirapan mabilis at mayos pa, walang mapapagod." Akala ko ay may intindihan niya ako, ngunit agad na itinakwil ng aking biyenan ang aking mungkahi. Hindi pwede iyon. Kailangang sariling luto ang pagkain para may pakita ang ating paggalang sa mga ninuno at sa mga bisita. Ang pag-order sa labas ay katamaran, kukutsain tayong matao. Hindi pa ako nakakasagot nang pumasok si Ronaldo, ang aking asawa, mula sa sala. Payapa ang tono niya. "Tama si Nanay. Magtiyaga ka na lang, isa lang naman ito. Gawin mo para maging masaya si Nanay." Parang binato ako ngang mabibigat na salita. Ang lalaking nangako na ingatan at poprotektahan ako ay ngayon ay nakatayo sa tabing ang kanyang ina. Iniwan akong mag-isa sa aking kahinaan 2 araw pa lang mula ng manganak. Enginunggi ako ang labi ko at pinigilan ang lumalagaslas na damdamin. Si Nanay Natividad, nang makita akong tumatahimik, ay lalo pang sumusulong. Basta-basta niya akong sinabihan, "Bukas, maaga kang bumangon at pumunta sa palengke. Ang maputahe ay dapat malinis at maayos, manok na pinakuluan, humba, inihaw na isda, at sopas pa." Tatawagan ko ang mga kamag-anak para tumulong, pero ikaw bilang manugang ang dapat nakatayo sa kalan para makita ang lahat na kaya mo. Bawat salita niya ay parang karayom sa aking puso. Tiningnan ko ang aking sanggol na tulok sa duyan at puno ang aking pusong pag-alala. Paano ko maasikaso ang bata habang nakatayo sa kalan na may katawang ganito ang kalagayan? Ngunit ang malamig na tingin ni Ronaldo at ang matulis na tonong kanyang ina ay naging dahilan para hindi na ako matakot pang magsalita. Gabi noon, nahiga ako ng walang tulog. Sa bawat kilos, ang tahi ay kumukurot, nagpapaalala sa akin na hindi pa ako galing. Lumingon ako kay Ronaldo at bulong na nagsalita, "Mahal, natatakot ako na hindi ko kaya bukas." Ngunit siya ay sumagot ng patigas, "Matulog ka na, simpleng bagay lang naman iyon." Dumaan ang luha ko ng tahimik, humihip sa unan. Sa kadiliman, natuklasan ko ang isang masakit na katotohanan. Sa loop mismo ngang tinatawag na tahanan, nag-iisa pa rin pala ako. Kinabukasan, bago pa tumilawak ang manok, gisingin na ako. Mabigat ang katawan, parang hinahatak pababa ang bawat hakbang ko. Nakatayo na si Nanay Natividad sa bakuran, makamay sa bewang, nagbibigay nga utos ng may tingin na punong pagmamalaki. Ngayon, dapat maganda ang lahat para malaman ng lahat na may asawang marunong at may apo na malusok ang pamilyang ito. Kinagat ko ang aking labi, hinawakan ang aking anak ng mahigpit sa dibdib ko. Sa puso ko, naghalong kahihiyan at takot, ngunit higit sa lahat ay kapaitan. Maagang umaga, gaya ng napakasunduan, tinawagan ng aking biyenan ang lahat ng kamag-anak sa buong barangay. Ilang tao ang dumating, ngunit kakaiba,
Ang pinakamabibigat na trabaho ay itinapon niya sa akin. Hawak ang aking sanggol sa isang kamay. Kailangan ko ring gumawa ng pagkain, magiwang ang karne, maghugas ng gulay. Bawat galaw ay parang hinihila ang bawat ugat ng aking katawan. Ang aking sanggol, napakaliit pa, ay umiyak sa sandaling nagugutom. Kailangan ko munang aliwin siya bago bumalik sa bundok ng trabaho. Si Nanay Natividad ay nakatayo sa may pintuan ng bahay, hindi tumitihil sa pagutos. Hoy, bilisan mo! Huwag kang magpanggap na may sakit. Ang babae na ganyan ay walang kwenta. Kinagat ko ang labi, pawis na ang nuko. Ang isa sa mapinsan ng asawa ko, nang makita ang eksena, ay nakbukas ng bibig para ipagtanggol ako, ngunit agad na tinahol ni Nanay Natividad ang tingin sa kanya. Usapan ng pamilya ito, huwag kayong makialam. Samantala, si Ronaldo ay komportableng nakaupo sa sala, nag-inuman at nagtatawanan kasama ang makaibigan. Ang ingay ng kanilang halahakan ay parang makutsilyo sa aking puso. Nakita niya akong lumabas ng putla ang mukha, ngunit lumingon lang siya at bumalik sa kanyang inumin para bang hindi ko siya kakilala. Biglang umiyak ng malakas ang aking sanggol. Nakmadali akong dalhin siya sa isang sulok at alugin ng marahina. Ang likot ng aking damit ay basang-basa sa pawis, nanginginig ang mga kamay ko sa pagod. Mula sa loob ng kusina, maririnig mo ang maasim na boses ni Nanay Natividad. Naganak ka lang isang bata at akala mo ay dakila ka na. Hindi mo man lang mapanatag ang bata, abala pa ang lahat. Natulala ako. Ang masalitang iyon ay parang martilyo na bumabayo sa aking puso, pinupukpok ang kakaunting kagalakan na natitira pa sa akin pagkatapos manganak. Gusto kong sumigaw, gusto kong lumaban, ngunit yumuko na lang ako at niyakap ang anak ko. Hinahayaang tumulo ang luha sa malambot na buhok ng sanggol. Sa tamang oras na iyon, isang kapitbahay na si Aling Koring ang dumaan at sumulyap sa loob. Nakita niya akong may hawak na bata sa isang kamay at nagtatrabaho sa kusina at tumigil siya. Mahinahon siyang nagtanong, bakit pinagtatrabaho ninyo ang bagong manganak? Mahina pa siya. Si Nanay Natividad ay agad nang gumiti ng pekeng ngiti, may tinig na halong pagmamayabang. Naku, sanay na siya, wala iyon. Ang manugang ko ay mahilig magtrabaho kahit kakapanganak lang, kaya pa rin niya hindi siya mapagmahal sa sarili. Tumingin sa akin si Aling Koring, ang nga mata ay punong awa, wala siyang sinabi pa, umiling lang siya at lumayo. Ngunit ang tingin na iyon ay tila tumagos sa katotohanan. Ginagamit nila ako bilang instrumento, wala akong nagtatanggol. Buong araw noon, nagtatrabaho ako ng walang pahinga, hawak ang bata, nakatayo sa kalan, ang tahi ay masakit sa bawat kilos, pawis ang buong katawan, punong samanglup ang puso ko. Ngunit patuloy akong nagtiis dahil alam ko, ang isang salitang pagtutol lang ay magiging dahilan para hindi na ako mapayapaan ni Nanay Natividad. Gabi na nang halos tapos na ang handaan. Umupo akong patag sa sahig. Umiyak ang aking anak, nagutom. Agad ko siyang inakap, pinasuso habang niluluno ko ang luha. Ang ingay ng tawanan at ng kutsara mula sa sala ay pumipiyok sa aking puso. Wala na akong lugar sa bahay na ito. Naisip ko. Bato lang ako para gamitin at pagalitan, at walang nakakakita, walang gustong umintindi. Nang umalis na ang lahat ng bisita, lumubog ang bahay sa kakaibang katahimikan. Naupo akong patak sa sahig ng kusina, pawis na ang likod ng damit, nanginginig ang makamay at paa, pagod na pagod ang katawan. Hindi pa ako makahinga ng maayos nang tumawag na naman ang boses ni Nanay Natividad, malamig tulad ng talim ng kutsilyo. Nakaupo ka pa rin diyan. Tumayo ka na at linisin ang bahay, magulo na ito, akala mo ba ako ang mag-ayos? Bumangon ako ng paunti-unti at sinubukan ko. Nay, sobrang pagod na po ako. Bukas na po ako maglinis. Ngunit agad siyang sumiga, tulad ng tubig na bumaksak sa mukha. Ganyan talaga ang babaeng palamunin, kumain na, hihiga na agad, isang bata lang ang ipinanganak, nagrereklamo na agad, walang kwenta. Bawat salita niya ay tumagos sa aking puso.
Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak at bumagsak ang luha sa malambot na piskingang sanggol ko. Ang bata ay nagigising at umaangal para bang nararamdaman din niya ang kalungkutan ng kanyang ina. Sa sala, si Ronaldo ay nakaupo pa rin, tahimik na nagbubuhos ng baso. Hindi siya lumingon, para bang hindi niya naririnig ang lahat ng ito o baka ayaw niyang marinig. Noon ko natanto, ang lalaking nangakong aalagang lagi ay ngayon ay patalikod sa lahat ng sakit ng kanyang asawa. Yumuko akong muli, ang luha ay nahuhulog sa maliliit na kamay ng aking sanggol na nakahawak sa aking damit. Ang bata walang kasalanan, hindi pa naunawaan ang mundo, ay nakatanggap ng kanyang unang aral, na ang kanyang ina ay umiyak araw-araw sa loob ng bahay na dapat ay nagbibigay ng init at pagmamahal. Sa labas ng bintana, dumaan ang kapitbahay na si Aling Koring. Tumitigil siya at tumingin sa loob. Nakita ako sa gitnang kalat ng kusina, yumuko at inaalo ang bata si Nanay Natividad na nakatayo at nagtuturo, at si Ronaldo sa likod na parang estranyo. Umiling si Aling Koring, huminga ng malalim at tahimik na lumayo, walang sinabi. Ngunit ang buntong hininga niya ay nagpahiwatig ng lahat. Kahit makikitang ibang tao ang katotohanan, walang tatayo para sa akin. Tahanan daw ito, naisip ko. Ngunit naging impyerno na pala ito sa loob ko. Gabing iyon, nang matulog na ang lahat sa bahay, nakahiga akong lagi para sa sanggol sa bawat ungol. Sa pagod at sakit, lumingon ako kay Ronaldo at bulong na humingi, "Mahal, tulungan mo ako sandali." Hindi tumitigil umiyak si Junior. Ngunit kinuha lang niya ang kumot, itinakip sa mukha at nagbigay ng maikling sagot, "Ikaw ang bahala, lasing at pagod ako." Natulala ako. Ang huling bahid na pag-asa sa aking puso ay namatay. Niyakap ko ang aking anak sa kadiliman patuloy, naaliwin siya, nang patuloy akong lumalamon ng luha. Mula sa silid ng biyenan ko, maririnig pa rin ang pagreklamo. Noon pa man, pinalaki namin ang 10 anak ng walang ganitong kaguluhan sa gabi. Ang babae ngayon, tamat at marupok abala pa sa lahat. Lumingon ako sa dilim. Naalala ko ang bahayang aking mamagulang sa Batangas, ang aking ina na nagpapamaypay sa akin tuwing gabi, ang aking ama na dahan-dahang nagpapalaga ang apoy para sa mainit na salabat. Naisip ko ang mga simpleng sandali ng pagmamahal na iyon at ninanais ko nang bumalik. Kung nandito lang sila ngayon, naisip ko, kahit isa lang na taong magmamahal at tatayo para sa akin. Kinabukasan, bago pa sumilip ang araw, gisingin na akong sigaw ni Nanay Natividad, "Natutulog ka pa? Tumayo ka na at maglaba. Maglinis ngayon ka na, manganak ay kailangan mong maging aktibo. Huwag kang umasa." Pabulong akong sumagaw. "Maupo-upo pa." "Nay, masakit pa po ako." "Sandali na lang." Hindi pa tapos ang aking salita, sumigaw na siya, "Ganyan ka ba? Noong panahon namin, isang araw pagkatapos manganak ay nagtatrabaho na sa bukit. Kayong na babae ngayon ay puro reklamo, walang nagagawa." Ang sigaw niya ay narinig ng lahat ng natitira pang kamag-anak sa bahay. Nagpalitan silang tingin at nagsimulang bulong-bulungan. Kidua na talaga bagong panganak at pinilit pang magtrabaho, kaawa-awa naman, mukha namang mahirap mabuhay doon. Tingnan mo ang kulay ng mukha niya. Narinig ko ang bawat salita, punong ang kahihiyan at pait ang puso ko. Ngunit si Nanay Natividad ay nagpapatuloy lang ng pag-utos, para bang bato ako isang instrumento lamang para sa kanyang kaginhawahan. Pumilit akong tumayo, lumakat ng dahan-dahan patungo sa labas, at nang yumuko ako sa plangganang damit, kumibas ang tahimasakit ng halos maulawan ako. Nakaalis pa rin ang ungol sa aking labi bago pa ako makayanan. Nakita itong ilang kamag-anak, gusto nilang lumayo at tumulong, ngunit ang matulis na tingin ni Nanay Natividad ay nagpigil sa kanila. Hindi na lang sila ang kapitbahay, kapwa hindi na lang bata, ang buong barangay, sa isang paraan, ay nakakita at walang tumayo. Niyakap ko ang aking sanggol. Bulong na sinabi, "Anak, hindi pwede palakasin ka sa gitna ng mga sigaw at pangungutya. Pero kailangan muna akong maghintay, kailangan kong dahilan ng tamang sandali para tumakas." At ang sandaling iyon ay dumating nang biglang marinig ko
ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng bakuran. Natayo ako ng tuwid. Tumibok ng malakas ang puso ko. Sa pintuan ng bakuran, lumitaw ang mga anino nga aking ama at ina, si Tatay Ernesto at si Nanay Marilo na may daladalang mga supot ng pagkain mula sa aming probinsya sa Batangas. Hindi ko napigilang maluha. Nitong manakaraang araw, nabuhay ako sa kadiliman. Ngayon, nakita ko ang mamukhang minamahal ko at agad na bumagsak ang lahat ng pinagsasamang luha mula nang ipanganak ang aking anak. Tinakbo ko sila, yakap ang sanggol, at nang makita ko si Nanay Marilu, sumabo akong umiyak. Nanay, talagang hindi ko na kaya. Napakahirap dito. Natulala ang aking ina, agad na inakap ako, nanginginig ang mga kamay niya habang hinahaplos ang aking likod. Ang aking ama ay tumingin sa aking manipis na mukha berde at namumutla at nagulat. Diyos ko, ilang araw ka lang nanganak at ganito ka nakasakitin, ano ang ginawa nila sa iyo? Nagukwento akong humihigbi mula sa pagpilit sa akin na magluto ng 5 handaan habang bago lang akong manganak, hanggang sa pagiging nakatayo sa kalan habang hawak ang sanggol, hanggang sa walang katapusang mamura at pag-uutos. Habang nakukwento ako, lumilim ng limi ang mukha ng aking ama at ina. Hinampas ng aking ama ang mesa ng malakas, matibay ang tinik. Hindi pwedeng ganito, umuwi ka na agad sa aming bahay. Dito ka mamamatay ng dahan-dahan kung mananatili ka. Narinig ito ni Nanay Natividad na nakatayo ng nagtatataas ng kilay sa may pintuan at agad na sumiksik. Ang tinik ay matulis tulad ng plato. Ano ang sinasabi ninyo? Mahal ko siya tulad ng sarili kong anak at ngayon ay nagsisinungaling siya para pabagsakin ang aking pangalan. Hindi napihil na aking ina. Pagmamahal. Pagmamahal na pinilit ang bagong panganak na maglutong 5 handaan. Pagmamahal na nakatayong nakikita siya sa kalan habang kayo ay nakaupo at nag-uutos. Nakitang buong barangay ang lahat. Natividad, hindi ka maaring magsinungaling pa. Ang masalita naking ina ay tulad ng kutsilyo na pumutol sa pagkukunwari ni Nanay Natividad. Ang makamag-anak na natitira ay dahan-dahang tumango, bulong na nagpapatunay, "Toto, nakita namin ang lahat kahapon." Ang mukha ni Nanay Natividad ay naging pula. Nagsisiklab ang mga mata at biglang nagbago ang kanya. Itinuro ang daliri sa akin, puno ng kamandag ang tinik. Mapanghimaksik na manugang. Swerte ka na naging bahaging pamilyang ito at ngayon ay nagsisinungaling ka, pinabababaan ang sariling biyenan, ikaw ay walang galang, walang halaga. Nangingini ako, ngunit ngayon ay hindi na ako nag-isa. Humakbang pasulong ang aking ama, nakatayo sa harap ko, matibay ang tinig. Tumigil ka na, sobra na ang pinagdusang anak ko. Kung patuloy kang magpapahirap sa kanya, ngayon na namin siya aalisin. Hindi na karapat-dapat ang bahay na ito sa kanya. Tumahimik ang buong bakuran. Ang makamag-anak sa paligid ay walang nagtatanggol kay Nanay Natividad. Sa halip, may ilan pang huminga ng malalim, umiling ang mga mata ay puno ng pag-aakusa na nakatutok sa kanya. Nakatayo ako sa pagitan ng magabraso ng aking mga magulang, ang luha ay bumabagsak ng walang tigil. Sa sandaling iyon, natuklasan ko ang tunay na suporta, ang suporta na hindi kailanman ibinigay sa akin ng aking asawa. Hinawakan nga aking ina ang aking kamay ng mahigpit, matibay ang mga mata. Halika na, anak. Bawat araw na nanatili ka rito ay bawat araw na napapahamak ka. Tumango ako, niyakap ang aking sanggol ng mahigpit. Sa puso ko, isang desisyon na hindi ko pa naranasan ang lakas ay nabubuo. Sa gitna ng lahat ng ito, lumabas si Ronaldo mula sa sala, amoy pa rin ng alak. Mapula ang mukha ngunit malamig ang tono niya. Tama na, huwag na kayong gumawa ng eksena dito. Lumingon ako sa kanya, mapanabik ang mga mata, umaasa siyang tatayo siya sa akin sa kauna-unahang pagkakataon. Ngunit kabaliktaran ang nangyari, tumingin siya sa akin ng diretso, matigas ang boses. Alam mo ba ang ginagawa mo? Handa na ang lahat ng tao rito at ikaw ay nagdadala ng problema. Mayroon ka pa bang paggalang sa pamilyang ito? Nanlagas ang aking loob. Ang masalitang iyon ay parang durog ang aking puso. Ang lahat ng pinagdaanan ko, ang pawis,
Ang luha, ang sakit ng katawan at ng kaluluwa ay tinatawag niyang problema. Galit na sumigaw ang aking ama, nangangahas ka pang magsalita. Ilang araw lang nanganak ang asawa mo at hayaan mo siyang magtiis ng ganito ngayon ay sinisisi mo pa siya. Ikaw pa ba ang lalaki dito? Nagdilim ang mukha ni Ronaldo ngunit matitigas pa rin siya. Kahit papaano, siya ang aking asawa at manugang ng pamilyang ito. Pag-usapan ng pamilya, ang usapan ng pamilya, huwag kayong makialam. Ngumiti akong may luha. Pag-usapan ng pamilya, tahimik kang nanonood habang hinahampas akong iyong ina. Iniwan mo akong mag-isa ng kakapanganak ko lang. Itinuring mo akong estranyo sa loob ng sarili mong tahanan. Hanggang kailan mo ako inaasahang magtiis? Naugat ang ngipin ni Ronaldo. Malamig ang sagot, kung hindi mo kaya, nasa iyo ang pagpili, hindi kita pinipilit. Ang mga salitang iyon may klingunit parang punyal na direktang tumagos sa aking puso. Sa sandaling iyon, naunaawaan ko, ang lalaking ito ay hindi na ang aking sandigan at marahil ay hindi na maari pa. Sinakop ko ang aking sarili, tinipon ang lahat ng lakas ng loob para sabihin ang salitang hindi ko pinaniwala ang may bibigay ko ng ganun kaaga. Sige. Kung giyon ang sinabi mo gusto ko niya nulment, tumahimik ang buong bakuran. Ang iyak ng aking sanggol lang ang maririnig. Natulala si Nanay Natividad at agad na sumiksik, gusto niyang baguhin ang sitwasyon. Annulment? Nangangahas ka? Kung lalabas kang bahay na ito, wala kang madadala kahit ang bata. Agad na tumadyo ang aking ama, matibay tulad NG bakal ang tinig. Mali ang sinabi ninyo, ito ay ari-arian ng mag-asawa. Ang aking anak at ang aking apo ay may karapatang narito. Ikaw ang walang karapatang manatili. Kung patuloy kang nandito, bukas ay tatawag kami sa pulis para sa pagpasok ng walang pahintulot. Ang masalitang iyon ay nakpaputi sa mukha ni Nanay Natividad na hinang ang bibig niya ng walang masabi. Ang mga kamag-anak ay tahimik na tumungo, walang nagtatanggol. Ang makapitbahay sa labas ng bakuran na dati ay nanonod, ay nagsimula ng mag-usap ng malakas. Tumingin sa akin si Ronaldo, may sandaling pag-alangan sa mga mata at pagkatapos ay yumuko ng tahimik. Ang katahimikang iyon ay para sa akin ay katumbas ngang pahintulot. Itinataas ko ang aking ulo, buong pusong isinigaw. Mula ngayon, ang aking anak at ako ay walang kaunayan sa bahay na ito. Pinili kong umalis para protektahan ang aking anak at ang aking sarili. Agad na niyakap ako aking ina. Ang tinig ay mapait ngunit matibay. Huwag kang mag-alala, anak. Uwi ka na sa amin, hindi mo na kailangang dumaan pa sa ganito. Kinabukasan, gaya ng sinabi, ang aking mga magulang ay nagsimulang mag-ayos ng mga gamit sa harap ng mga kapitbahay at mga saksi. Si Nanay Natividad na dating haring bahay na iyon ay walang ibang mapupuntahan. Nag-impake siya ng tahimik at iniwan ang bahay na noon ay akala niyang sarili niyang teritoryo. At ako, hawak ang aking sanggol, ay bumalik sa bahay ng aking mamagulang sa Batangas sa gitnang mainit na yakap nga aking ama at ina. Pagkatapos ng napakaraming araw ng kahihiyan at pagdurusa, sa wakas ay naramdaman ko ang tunay na init ng pamilya. Nang umuwi ako sa aming bahay sa Batangas, nagkagulo ang buong barangay. May nagmahal, may nagmahabag na huminga, at may ilan na umiling. Ngunit sa lahat, alam ngang lahat, si Nanay Natividad ay naabot na sa kanyang pinakamababang punto. Wala na siyang mapagtanungan at tahimik siyang lumabas ngang bahay na may daladalang bag ng damit, naglalakad sa kalsada. Pumunta siya sa bawat pamilya, sa kapatid na babae, sa mga pinsan, ngunit sa bawat bahay na kinakatok niya, nakita siyang mataong iyon na may simangot at iniiwasan siya. May nagdahilang masikip ang bahay, may nagpanggap na abala, walang gustong tanggapin siya. May isa pang nangahas na magsabi ng direkta, "Ate, alam ng buong barangay kung paano mo itinrato ang iyong manugang. Ngayon naluging-lugi ka na, tatakbo ka sa amin. Hindi kami makikialam." Sa pakikinig ng salitang iyon, pumula ang mukha niya ngunit wala siyang masabi. Matagal niyang nilalakad ang kalsada nang walang patutunguhan. Ang kababaang loob na dati niyang itinaas ay ngayon ay naging dalahin ng kahihiyan.
Pagkatapos ngang maraming beses na pagtanggi, nakahanap siya ngang manluluwag na may utang sa kanya. Ang taong iyon dahil hindi pa nababayaran ang utang ay napilitan ngang pumayag na patuloyin siya, ngunit ang kondisyon ay masakit na marinig. Ate, kung gusto mong manatili rito, parang nagupa ka. Ang utang ko sa iyo ay ibabawas sa iyong pagkain at tirahan. Kung ayaw mo, humanap kang ibang lugar. Nginat-ngat ni Nanay Natividad ang kanyang labi at pumayag kahit nasusunog ang loob niya. Sa bawat kainan, nakaupo siya sa isang sulok, wala na ang dating katayuan at pagpapalaki ang sarili. Ang manluluwag ay madalas na nagbibigay ng mapanguyam na mga salita. Nung araw, nagmamalaki ka at pabukso, ngayon nakasalalay ka sa akin. Tunay na hindi mo mahuhulaan ang buhay. Bawat salita ay parang latigo sa puso niya. Gabi, nakabalumbon siya sa lumang higaan, nginat-ngat ang kanyang ngipin at bumulong sa dilim. Napakayabang na manugang iyon, nakpalayas siya, sa akin tiyak na gagawin ko siyang kahiya-hiya. Sa kadiliman, nagsisiklap ang kanyang mamata, ang galit ay unti-unting naging tanging puwersa na nakpapanatili sa kanya. Ngunit habang pinapalaki niya ang kanyang balak na paghihiganti, lalo ring napagtanto niya ang katotohanan. Wala na siyang posisyon sa mga mata nga makamag-anak. Ang dating katayuan at dangal niya ay naglaho na tulad ng usok. Ang mataong dati ay nakpupuri at nakpaparangal sa kanya ay mabilis na naktalikot na kapagtataka ang bilis. Isang beses, pumunta siya sa bahay ng asawang kapatid na kanyang asawa, umaasa siyang matanggap. Ngunit nang lumabas na lang siya sa pintuan, malamig na sumagot ang asawang kapatid, "Pasensya na ate, masikip ang bahay namin, at ang nangyari sa iyong manugang narinig na namin lahat iyon, ayaw naming makialam." Natulala si Nanay Natividad at napilitang lumabas. Ang bawat hakbang sa pamilyar na kalsada nga barangay ay parang estranyo, na ang dati niyang lugar ay naging mapintuan na ipinakait sa kanya. Bumalik siya sa maliit na kwartong manluluwag, naupo ng patag sa sahig, tinakpan ngang kamay ang mukha. Umagos ang luha, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kahihiyan at put. Pagkatapos ng ilang araw na pagiging nakaupo sa bahay ng iba, si Nanay Natividad ay parang nasusunog sa loob. Hindi siya mapayapang tanggapin ang pagkukumot sa kanya ng lahat ng kamag-anak at mga kapitbahay. Sa tuwing naririnig niya na ako ay binibigyan ng mabuting pag-alaga ng aking mga magulang sa Batangas, lalo siyang sumosob ng galit. Isang umaga, pumunta siya sa palengke at nakita ang ilang kababayhang kapitbahay na nagtitipon habang nagbebenta ng gulay at isda. Sumiksik siya sa kanila, maasim ang tinig, "Nabalitaan na ba ninyo? Ang aking manugang ay walang galang, kakasamahan lang ng asawa at nanganak na, lumaban na sa akin, inimbitahan pa ang sarili niyang magulang para gumawa ng gulo." Umalis siya sa bahay ng kanyang asawa at hindi man lang nakmalasakit sa pamilya ng asawa. Nakpalitan ng tingin ang mababay, ngunit walang sumasang-ayon. May isa na tahimik na naksagot, "Ay, ibang kwento ang narinig ko. Noong araw na iyon, nakita ko mismo ang manugang mo may hawak na sanggol sa isang kamay, nagluluto, puti na ang mukha. Sino bang magpapangganak ng 2 araw lang at agad ng pilit na maglutong 500? Nagmamalaki ka pa na asawang marunong siya at ngayon ay sinasabi mong walang galang siya." Namumula ang mukha ni Natividad, ngunit pumilit pa ring makipagtalo. "Gusto ko lang siyang matuto kung paano maging manugang, walang masamang intensyon iyon, nagsisinungaling siya para siraing pangalan ko." Umiling ang isa pang babae, huminga ng malalim. "Nakita namin ng sarili naming mga mata. Sinigawan mo siya sa harap ng mga bisita. Ang taong kakasamahan lang at hindi pa okay ang katawan, ganyan ang itinrato mo, iyan ay kawalan ng konsiyensya." Habang nagtatalo, lalo pang dumami ang manakapaligid. Karamihan ay nagtatanggol sa akin. May isa pang nagsalita ng malakas, "Huwag ka nang subukang siraan pa siya. Alam ng buong barangay ang katotohanan pag nagpatuloy ka. Lalo ka lang mabibisto." Nabara si Natividad, pumula ang mukha, nanginginig ang makamay habang kinukuha ang basket ng gulay at umaalis.
Sa loop niya, sumiklab ang galit ngunit sabay na napaktanto niya. Ang kanyang nga salita ay wala ng timbang sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bumalik siya sa silid ng gabing iyon, nagmumuni-muni ng nagagalit. Lahat sila ay lumaban sa akin. Kahit ang masalita ko ay hindi na pinaniniwalaan ng kahit sino, totunga. Ang buong barangay ay personal na nakakita kung paano niya itinrato ang kanyang manugang. Ang mga salitang inilabas niya ay parang sariling pag-amin niyang kasalanan. Kinabukasan, sinubukan niyang lumapit sa ilang malalayong kamag-anak para maghain ng reklamo, ngunit bago pa siya makabuka ng bibig, pinagpalakpak na siyang makamay. Ang nangyari sa iyong manugang, narinig na namin lahat, huwag na, pag nagsalita ka pa, lalo kang maging paksa ng sismis. Ang batang iyon ay matiyaga kahit iba pa ang nasa lugar niya. Matagal ka nang nawalan ng posisyon. Sa pakikinig nga salitang iyon, nagputi ang mukha ni Natividad. Ang kahihiyan ay tumagos sa bawat hininga. Sa maraming taon, ipinagmayabang niya ang kanyang sarili, ngayon ay sinisita siya ng harapan ng mga tao. Samantala, sa bahay ng aking mamagulang sa Batangas, unti-unting gumagaling ang aking kalusugan. Sa bawat araw, may mga magulang na tumutulong sa pag-aalagaan, nakakapagpahinga ako, at ang aking anak ay nagtataba at lumalaki ng malusog. Mga tao sa barangay na bumibisita, nagbibigayng payo, anak, mapalad ka, nakalabas ka sa pagdurusa, malakas ka, ipagpatuloy mo ang buhay, huwag nang mag-isip. Ang masalitang iyon ay parang gamot sa aking masugat. Alam ko na ang katotohanan ay nasa aking panig at habang sinusubukan ni Natividad na siraan ang aking pangalan, lalo siyang tinatamaan ng kanyang sariling pag-amin. Sa kanyang kaloban, ang put ay nag-iinit pa rin. Sige, kung ganun pupunta ako mismo sa bahay ng mga magulang niyan para makita nila na hindi pa tapos ang lahat. Isang hapon na mainit-init, nakaupo akong nagpapasusong ang aking anak sa may beranda nang bigla kang marinig mula sa malayo ang ingay ng malakas na pagsigaw. Nagulat akong tumitingin at nakita ko ang anino ni Natividad na palabas ng kalsada, papalayo sa bahay ng aking mga magulang. Ang mga kamay ay nakatayo sa bewang, ang tinik ay parang batingaw. Mapanghimaksik na manugang, nangahas kang umalis sa bahay nga, sawa mo at dinala mo pa ang iyong mga magulang para sirain ang pamilya ko. Ngayon, kailangan naming mag-usap ng maayos, hindi kita patatawarin ng ganito. Nagmadaling lumabas ang aking mamagulang. Namukhain ang aking ama, may kapal-kapang mukhang pumunta rito. Kakasamahan lang aking anak at hinirap mo siya hanggang sa katawan niya ay sumuko, ngayon ay nangahas ka pang gumulo dito sa aming bahay. Nanginginig sa galit ang aking ina, ngunit matibay pa rin ang tinik. Ang aking anak ay hindi nakasala. Kung magpatuloy ka pa, agad naming tatawagin ang barangay kapitan. Ang mga kamag-anak sa bahay ng aming pamilya, matito, tita, mapinsan ay lumabas sa bakuran, walang nagtatanggol kay Natividad. Sa halip, bawat isa ay nagsimulang magsalita. Narinig na namin ang lahat ng ahas kapang lumabas ng bibig. Nakita ang buong barangay, hindi ka maaring magsinungaling. Kung may konsiyensya ka, dapat marunong kang magpaalam. Namumula ang mukha ni Natividad. Nagtataranta ang bibig ngunit walang masabi para ipagtanggol ang sarili. Biglang, ilang batang lalaki sa pamilya ng aking mga magulang, mga pinsan na mainit ang ulo ay humakbang pasulong. Nginatnat ng isa ang ngipin. Ang babae na ganyan ay dapat nang turuan para hindi na ulitin. Susundan, ne isa pa. Sinasaktan mo ang aming pinsan. Kung wala lang ang mga nakatatanda rito, handa ka na namin. Lalapit na sila, ang makamay ay handa na. Nagkagulo ang buong bakuran. Ang hangin ay parang handa ng sumabog sa away. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak, nanginginig, takot na takot. Sa kabutihang palad, ang mga matatandang tao ay agad na humarang, pinigilan ang mga batang lalaki. Huwag na ninyong galawin, pabayaan niyo siyang mapahiya at lumabas sa sarili niya. Huwag na tayong gumawa ng eksena. Narinig ito ng mga batang lalaki at napigilan, ngunit ang galit ay nananatili sa kanilang mga mata. Si Natividad ngayon ay namumutla, nanginginig ang ngabinti.
Hindi niya inakala na sisirain siya ng isang grupo na walang tatanggol sa kanya at handang parusahan siya. Ang nagnangalit na mga mata ng pamilya ng aking mga magulang ay nagpanlikot sa kanya. Sa pagkakatakot, dahan-dahan siyang umurong pabalik sa pintuan ng bakuran. Ang mga labi ay nanginginig pa rin ng mahinang na salita. Kayo, huwag kayong ipagmalaki ito, hindi patapos ang lahat. Ngunit bago pa matapos ang kanyang pangungusap, malakas na sumigaw ang isa sa pamilya ng aming mga magulang. Sana na marunong kang umalis ng mabilis. Huwag mo na kaming pagintayin. Nagulat si Natividad at mabilis na lumabas, mabilis ang minagahakbang, halos natumba sa pintuan ng negabakuran. Ang kanyang anino ay dahan-dahang nawala sa likod ng mga puno, nag-iwan sa likod nito ng ingay ng pag-aakusa at mga buntong hininga. Nakatayo akong may hawak na sanggol sa may beranda, ang luha ay bumabagsak sa pisngi ko. Hindi dahil sa habag kundi dahil sa unang pagkakataon, nakita ko si Natividad na naabot sa kanya pinakamababang punto, sinaklaw ngang isang grupo, nahubaran ng kanyang makasinungalingan, walang lugar na mapuntahan. Inilagay nga aking ama ang kamay sa aking balikat, malalim ngunit matibay ang tinig. Huwag kang matakot. Mula ngayon, kasama mo ang buong pamilya natin, hindi na siya mangangahas na manghimasok. Sa pakikinig, naramdaman kong gumaan ang puso ko. Lumipas na ang bagyo, hindi man lang ako nag-isa ngayon. Pagkatapos na masalaw ng buong pamilya na aming mga magulang, si Natividad ay wala ng mukha para manatili sa barangay. Tahimik siyang lumabas at naglakad-lakad sa iba't ibang lugar. Ang mag-anak ay naktalikod. Ang mga kapitbahay ay nag-uusap, walang gustong tanggapin siya. Sa katapusan, nakahanap siya ng trabaho sa isang bahay sa bayan bilang tagalinis kapalit ng pagkain at tirahan. Ang pagkain na simpleng ulam at sabaw, ang mapanghamak na tingin ng may-aring bahay, lahat ay naging parusa para sa kayabangan niya noon. Gabi, nakabalumbon siya sa lumang higaan, inaalala ang malumipas na araw ng kadakilaan at umagos ang luha ng kahihiyan. Ngunit kakaiba, sa lahat ng luha na iyon ay walang pagsisisi, puro put at kapaitan pa rin. Samantala, sa aming bahay sa Batangas, ang buhay ay dahan-dahang nagbabalik sa katahimikan. Sa tulong ng aking mamagulang, unti-unti akong gumagaling. Ang tahi ay humihilom, ang katawan ay nag-ipon ng lakas, at ang isipan ay nagiging mas maliwanag. Lumalaki ng lumalaki ang aking anak, kumakain ng maayos, natutulog ng mahimbing. Ang inosenteng mga mata niya ay nagpapalo ng aking puso pagkatapos ng maraming maitim na araw. Tuwing hapon, kinukuha ng aking inaang apo para maglakad sa paligid ng barangay. Ang lahat ng makakakita ay nagpupuri. Ang batang ito ay mataba at malusog na palad, siya na kasama ang lolo at lola niya. Ang masalitang iyon ay parang gamot sa sugat ng aking kaluluwa. Natuklasan ko, ang tunay na kaligayahan ay hindi nasa malaking handaan o magarang pagkain kundi sa mga braso ng pagmamahal sa lugar kung saan ikaw ay pinahahalagahan. Si Ronaldo naman, ang lalaking nananatiling tahimik sa bawat sakit ng kanyang asawa, ay ngayon ay humarap sa mga bunga ng kanyang aksyon. Pagkatapos ng aming annulment, nananatili siya sa walang laman na bahay, walang asawa, walang anak, at wala na ring ina na kumukuha nga atensyon. Ang makamag-anak na dati ay gumagalang sa kanya dahil sa matiyagang asawa at mabuting manugang, ay ngayon ay tumingin sa kanya ng malamig. Ang trabaho ni Ronaldo ay humina. Sanay sa pagiging inaalagaan ko, unti-unting naging bungal siya. Ang alak at sugal ay humila sa kanya pababa. Ang mataw sa barangay ay nagusap. Nakaroon ng swerte ngunit hindi pinangalagaan. Asawa at anak na mabait ngunit hindi pinahahalagahan. Ganun naman talaga. Sa pakikinig ng mga salitang iyon, yumuko lang siya, walang masabi. Isang beses, nahanap siya ngang paraan para pumunta sa aming bahay, nakatayo sa labas ng bakuran. Lumabas akong may hawak na sanggol. Tumingin siya sa amin ngunit hindi malapitan. Ang mamatang pula at ang tinik ay pautal. Gusto ko sanang makita ang anak ko sandali. Niyakap ko ang aking sanggol ng mahigpit. Mahinahon akong sumagot, "May karapatan kang maging ama."
Ngunit nawala mo na ang pagkakataong maging asawa. Ang aking anak ay kailangan ng magandang huwaran, hindi isang amang walang malasakit. Tumahimik siya. Yumuko at umalis. Ang maninipis na anino niya ay parang nag-aatubili sa liwanag na hapon. Pumitik ang puso ko ngunit pinigilan ko ang sarili. Iyon ay presyo na kailangang bayaran niya para sa kanyang kawalang pakialam. Tumingin sa akin ang aking ina at huminga ng malalim. Sige na, anak, para na itong nakaraang pagsubok. Ngayon, ikaw at ang apo ko na lang ang mahalaga. Tumango akong may luha ngunit magaan ang puso. Ang nakaraan na punong kapaitan ay nagsarado na. Ngayon, kailangan kong mabuhay para sa kasalukuyan at kinabukasan ng aking anak. Isang maliwanag na umaga, nagdesisyon akong sabay ang aking mga magulang na pumunta sa barangay hall para ayusin ang pagbebentangang bahay na noon ay punong napakaraming kahihiyan at pagdurusa. Nang nalagdaan na ang papel ng paglipat ng ari-arian, naramdaman ko ang bigat na inalis sa aking puso. Ang lahat ng sakit na nakadikit sa bahay na iyon ay nagsarado na magpakailanman. Ang pera, kinausap ko ang aking mamagulang. Hindi ako kailangan ng mayamang pamumuhay, kailangan ko lang ang isang tahimik na tahanan, may hardin at mga puno, kung saan ang aking anak at ako ay lalaki sa tawa, hindi na sa sigaw. Tumingin sa akin ang aking ama at ina, ang nga mata ay may luha ngunit nagliliwanag. Nahanap kaming tatlong isang maliit na lote sa isang tahimik na barangay, may ilog na kumikislap sa tabi at mga taniman ng palay na berde. Nagpagawa kami ng isang simpleng bahay, 3 silit, pulang bubong. Sa harap ng bakuran, nagtanim ako ng ngasantan et rosas. Sa tabi ng bahay, may sitaw at patola. Tuwing umaga, ang tuno ngang mano na tumitilaok, ang boses ngang aking anak na bibo, ang amoy ngang bagong luto na sinangag punong kagalakan ang aking puso. Nagsimula akong magnegosyo, isang maliit na tindahan sa may beranda ng aming bahay. Ang mataw sa barangay ay dahan-dahang nakilala ako. Lahat ay nagmamahal sa akin, hindi dahil sa mga produkto, kundi dahil iginagalang nila ang aking tapang at pagsusumikap. Maraming nagsasabi, "Anak, napakalakas mo, tunay na hindi pinabayaan ng Diyos ang taong alam lumaban para sa sarili." Ngumiti akong may pagpapasalamat. Ang mga salitang iyon ay nagpagaling sa natitirang mga sugat. Tuwing hapon, sama-sama kaming lumalabas ng aking ina para mamitas ng gulay sa hardin. Ang aking ama naman ay nagdadala ng apo para maglakad sa tabingang ilog. Lumaki ang aking anak sa pagmamahal, malusog, masaya, aktibo. Habang pinanonood ko siyang naglalaro, naniniwala akong ang bawat sakripisyo, bawat luha na aking nahulog ay nagkakahalaga. Isang araw, may bumisita na estranyo sa aking tindahan. Binalingan akong tanungin, "Ikaw ba ang babae na umalis sa asawa at sa bahayng biyenan? Ang buong rehiyon ay nagtatanggol sa iyo bilang matapang." Sandaling natulala ako at pagkatapos ay ngumiti ng mahinahon. Hindi umalis, tumayo para protektahan ang aking anak at ang aking sarili. Tumango ang bisita. Ang mata ay punong paggalang. Napagtanto ko, ang aking kwento ay hindi na lang personal, na sakit ito ay naging aral para sa maraming babay. Lumipas ang panahon. Dahan-dahan kong naitayo ang isang matatag na buhay. Ang natira sa pramula sa pagbebentangang bahay ay nilagay ko sa bangko para sa pag-aral nga na. Natuto rin akong manahiti, natanggap ang pag-ayos ng damit ng mataw sa paligid ng barangay para may karagdagang kita. Ang buhay ay hindi mayaman, ngunit bawat araw ay punong pawis, ngiti at katahimikan. Isang beses, dinala ko ang anak ko sa dating barangay nga aming pamilya. Ang bahay doon ay naibenta na at pinaganda ng bagong may-ari. Ang mataw ay tumingin sa akin ng iba na hindi na may awa kundi may paggalang. Isang matandang babae ang pumalapit at bulong na nagsabi, "Anak, ang ginawa mo ay tama kung nanatili ka. Matagal ka nang napahina. Tsoy na itong nakaraan, mabuhay ka ng maayos." Yumuko akong may luha sa puso. Totoo nga, ang nakaraan ay nagsarado na, tanging hinaharap na lang ang harapan. Samantala,
Ang mga nagdulot ng sakit sa akin ay bawat isa ay nagdadanas ng sariling bunga. Hindi na ako laging nag-aalala sa kanila. Paminsan-minsan nakakarinig ako ng balita at tahimik lang akong humihinga. Dahil alam ko, ang karma ay gumagawang kanya sa lahat, hindi ko na kailangang mangalit pa. Isang gabi, nakaupo akong sa harap ng bahay. Nahilig ang aking anak sa aking balikat at bulong na nagsabi, "Nanay, gusto ko talaga ang ating bahay, mas masaya dito kaysa sa dating lugar." Niyakap ko siya nang mahigpit, ang mga mata ko ay napuno ng luha. Alam ko na pumili ng tama, iniwan ang mga kadena para magsimula ng bagong buhay para sa aming dalawa. Ipikit ko ang mamata, natamasa ang tunog ng gakulihlich, ang amoy ng batang palay sa hangin at puno ang puso ko ang isang simpleng aral. Ang babae ay hindi ipinanganak para magtiis ng walang katapusan. Kapag naabot na sa hangganan, tumayo ng matapang. Ang tunay na kaligayahan ay hindi na sa malaking handaan kundi sa lugar kung saan ka pinahahalagahan at mahal. Naniniwala akong ang lahat ng aking naranasan at ibinabahagi ngayon ay hindi lang para sa sarili ko kundi para sa lahat ng mga babaeng dumadanas ng parehong kalagayan. Huwag hayaang ang luha ay mahulog sa katahimikan, maniwala sa iyong sariling halaga. At sa lahat ng ating mahal sa buhay, kahit gaano kaganda ang handaan, kahit gaano kaaliw ang mga salita ng pagmamalaki, hindi ito kailanman makakapalit sa kabaitan at pagmamahal sa loob ng isang tunay na tahanan.